afternoon, good evening po sa lahat ng mga nanonood. Welcome to VCF Glorious here at Barangay Concepcion, Barrio 6, Coronadal City, South Cotabato, Mindanao, Philippines. So, we welcome you all with the love of the Lord, and we believe that as we continue to hear the Word of God, mas magiging mataas at matibay ang pananampalataya natin sa Panginoon. So today is Tagalog, English service, and we welcome once again ang nagbabalik na ating sister in Christ, Shayna B. Hagoriles. So mamaya po magsasalita siya at magbibigay ng kanyang pasasalamat. At para malaman rin natin ang life update niya doon sa Davao. So for now, I just want to share to you ang natutunan ko po kaninang first service and even ang breakfast fellowship. Don't you know po that ang VCF is we are conducting simultaneous services. Every Sunday, meron po tayong 8, 10 churches. Kasama na po ang main at ang sister churches, dalawang sister churches natin. So our topic kanina is all about Christian life, walking in Christian love. For whatsoever is not faith is sin. I thank God for the keyword na bigay sa atin kanina, which is the word believe. Don't you know that the main cause of war, kahit nung history, kahit nung mga previous pang time, nung ancient time, the main cause of war is because of the belief of every people. Magkaiba ang belief ng isang kingdom, magkaiba ang belief ng kabilang kingdom, even religion. Religion brings division sa atin na mga tao dito sa mundo, in this modern world. So, naaalala ko, yung nakaraang Sunday, nagulat ako nung sabi ni Pastora that, don't you know that Abraham is a Gentile? He is not a Jew. So, nang binasa ko, nag-search ako, binasa ko, at nakasulat talaga sa Genesis that Abraham is a Gentile. He is not a Jew. So, ang anak na Abraham is si Isaac and Ishmael. So, let's focus kay Isaac. Ang anak naman ni Isaac is Jacob and Esau. And Jacob means deceiver. So, pinalitan ni Lord yung pangalan niya into Israel. And Israel means the chosen one. So, dito po natin nakikita that in God, there is no division. Hindi porket Gentile ka, hindi ka save. Hindi porket Jew ka, ikaw lang yung masisave. That's why Jesus came to remove that division, to break the wall, and to change ang belief ng bawat tao. And yun po yung na-bless ako, kasi dito natin makikita na walang pili ang Panginoon. Kung gusto niyang masave ang isang tao, kahit sino ka pa, kahit ano pa yung dugong dumadaloy sa dugo mo, dugong dumadaloy sa ugat mo, He will really save you. And yun po yung reason kung bakit na-bless din ako ngayong araw na to, because as a Gentile, physically, biologically, we are Gentiles. We don't have the blood of the Jews. Pero, as a Gentile na adopted as Israelite ng Panginoon, we are the church. We are the bride of Christ. And we have that responsibility na spread ang gospel, spread ang kingdom of God as a help para dumating ang Panginoon natin sa Israel. And dito po is natutunan ko din that faith is really important. Bakit? Hindi makakagalaw ang Panginoon natin kung walang faith. He cannot move sa Israel, ongoing ang war against Israel and the Hamas, Palestine. Hindi rin siya makakamove sa buhay natin. Ongoing ang war sa buhay ng bawat isa. Ongoing ang journey natin. And as long as meron tayong buhay, meron tayong war every single day. He cannot move if wala tayong faith. Even sa lahat ng ginagawa natin, He cannot move without faith. That is the reason why it is important for us na continue yung relationship, yung connection natin sa Panginoon. Continue yung pag-grow natin in faith. So that the more na mas malaki yung faith natin, the more na mas makakamove ang Panginoon. And the more na mag-unite ang faith natin as body of Christ, the more siyang mas maraming magagawa, mas marami siyang interference or intervention sa atin. Amen. And I'm also thanking God for the word grace. Jesus came as the grace. So dito ko po mas naintindihan yung nakalagay sa Romans that for by grace we have been saved through faith.
And that grace is the Lord Jesus Christ. Through faith. So kung walang faith, in that grace, or in that Lord, or in that Lord, in that grace, who is the Lord Jesus Christ? Excuse me po sa background music natin. So kung wala tayong faith, we will not be able to acquire that salvation. And we will not be able to acquire that salvation. And kung walang salvation, of course, merong second death. So dito po papasok yung topic natin regarding death. Second death is ang final death ng bawat taong hindi nakalista ang pangalan sa Book of Life. Paano malilista yung pangalan natin sa Book of Life? It is through receiving Jesus Christ as our personal Lord and Savior. I'm also thanking God for we should not be divided because He came to unite us. So, yun po yung nakalagay sa Book of Romans chapter 14, whole chapter, na not because ang isa, ito yung paniniwala niya, hindi na siya masisave, ito yung paniniwala niya, hindi na siya masisave. As long as you do everything for the glory of God, to honor God, to serve God, that will be your ticket for you na magkaroon ng relationship, ng connection sa Panginoon. Because religion cannot save people. It is our relationship to God. So we must not be divided, not because iba yung paniniwala ng mga Muslims, iba yung paniniwala natin as born again believer, i-condemn na natin sila. No. Or makikipag-wage na tayo ng war sa kanila. No. We must be united. And paano po? Paano tayo mag-unite? It is by the power of the Holy Spirit. So, glory to God. Let us all welcome Shayna Hagoriles, ang nagbabalik natin. Welcome home sa ating sister in Christ. Praise God. Ako nagpapasalamat ako na finally, nakarating na ako, nakabalik ako dito. For how many months nakabalik ako dito. And I praise God na it's good to be back and it's good to have fellowship, physical fellowship with the body of Christ. And yun nga, nagpapasalamat ako sa topic kanina na for whatsoever is not in faith is sin. Na doon ko nakita kung gaano kaimportante yung faith. Na kung dapat natin maintindihan or malaman kung ano yung nature of being a Christian. And yung nature natin is to have faith always. Na not only sa times ng trouble, kundi every moment of our life. We need to stand in faith, we need to stand in righteousness, and we need to walk by faith and not by sight. So doon, ikwento ang testimony na magpapasalamat din ako sa testimony ko. Ikwento ko din yung testimony ko, and nagpapasalamat ako sa time ko doon sa Davao na yun nga, ang ano ko talaga nagtatapalaga sa akin is kahit anong mangyari, hold on to your faith. Kung alam mo na yung faith mo is tama, then pursue it. Then endure. Kung alam mo yung faith mo, then ipaglaban mo. Kasi kung alam mo yung pinapaglaban mo ay tama, then yung destiny mo, yung result ay tama din. And yun, ikwento ko lang, sabihin ko lang na yung ginabigay sa akin ng mama ko, yung family ko, is 1K lang, 1,000 bilang allowance ko for 15 days. So kung 1 month, 2,000 lang yun. Imagine mo, sa 2,000 nandyan na yung allowance ko and dyan yung pinakuha yun. Kaya na-buy ko sa mga school ko na mga libro, mga notebook, at dyan ko kinukuha. And I praise God, nasabi ko kung magtingin ako dito sa small amount na to, Lord, mag-start ako mag-worry, mag-start ako ma-depress. Kasi hindi enough yung 2,000 sa Davao. Kasi yung Davao is parang gold, lahat ng bilihin parang gold talaga siya. And I praise God na, yun nga, ang sabi ko, hindi naman nakabase yung faith, yung pagsunod ko sa'yo sa emotions ko, Lord. Hindi nakabase yung pagsunod ko sa'yo sa amount na nare-receive ko, and kahit sa mga problema na dumadating sa buhay ko, hindi nakabase doon yung pagsunod ko sa'yo. Gusto kong magsunod sa'yo dahil alam ko na may patutunguhan yung pagsunod ko sa'yo. Then, I will stand in this principle na tamang prinsipyo. And ang prinsipyo na yan ay ang iyong prinsipyo. And I thank God na doon ko na appreciate kung gaano ka-importante yung believe. Kahit anong mangyari, mag-believe ka lang. And everything will just follow. Yun yung sabi niya sa Romans 1:17 na we should live by faith. Kasi sa faith lang doon mo marireceive lahat ng kailangan. And yun, nagpapasalamat ako na kahit yun yung small amount yung nare-receive ko, yung money na receive ko sa family ko, then hindi niya ako pinabayaan. In a sense na hindi ako nagkakasakit.
yung mga dormmate ko, yung mga classmate ko napapa-hospital and nagkakasakit sila, ubo, sipon, lagnat, lahat na ng sakit parang na-experience na nila. But I thank God na kahit na nasa kagipitan ako sa kung money lang yung pag-uusapan, hindi ako gipit spiritually because I have Christ that is inside of me, and yung Christ na na-receive ko and yung Christ na nasa loob ko ay gina-complete ako and ginapa-satisfy ako, and kahit doon ko din na-experience na habang nasa Davao ako na in whatever situation that I am, I learned how to be content. And makontento ka lang pala sa buhay mo once you believe in the Lord Jesus, your Savior, your Redeemer, your everything na kailangan mo sa buhay mo. Then I praise God for everything. Amen. Praise God. Praise God. So ako, napapasalamat ako sa topic kanina. How can we maintain or how can we really walk in faith na nasasabi mo talaga na nasa faith ka na? Ang sabi nga ni Jesus, how will you know my people? You will know my people by their fruit. So doon ko nakita na you can never cheat faith. Hindi mo kayang dayain ang pagtuo. Ang paniniwala mo sa Diyos, hindi mo siya kayang dayain. Kahit anong mangyari, hindi mo siya kayang dayain. Kaya ngayon ang gusto ni Lord na maging authentic tayo. Kasi paano tayo maka-attract ng mga tao sa labas? Kung tayo mismo katulad ng tao sa labas, paano mo sila ma-invite sa loob? So doon ko nakita ang sinasabi ni Lord na you have to really secure yourself na ang faith mo nandiyan ka talaga sa loob. Hindi ka talaga alis sa prinsipyo, sa word ni Lord, sa promises niya. So ako I really thank God for this opportunity na na maging part nitong ministry na to. Though we are small, though we are many, we are one body. Sa kanta nga natin. Though we are small, but we are very powerful. Yung nga yung sa word ni Lord, hindi tayo nagka-condemn ng ibang mga tao. If you are truly in the faith in the Lord Jesus Christ, you are the most accepting person in the world. Yun yung nakuha ko na kahit ano pa ka kaiba ang paniniwala ng iba. Kasi ako, I was an atheist noon eh. How can you make someone believe na may Diyos? Hindi ko makita si Lord. Wala akong makita na kahit ano, wala akong kamay makita sa langit, walang mata, walang ilong. Wala akong makita na Diyos. But then when I decided to, sige nga, how can you introduce yourself to me, Lord? Paano ako magkaroon ng faith? And then I decided na just walk. Sabi ni Lord, just walk. Kung saan naglalakad ang mga tao ko, sunod ka lang. Sunod lang. So sunod ako ng sunod, and every sunod ko, every person may testimony na mapakita sa akin. And I developed my faith, and I didn't know, nagwo-walk na pala ako in faith kasi sinusundan ko sila. So we are very blessed. All of us are blessed, lalo na sa generation natin ngayon. Dati, you have to go to, malayo na mga lugar, 40 nights. 40 years pa naglakad doon sila, Moses. Kailangan nila maglakad. Tayo, hindi na. Kailangan mo lang i-on ang Facebook mo. Like BCF Coronadal South Cotabato. Follow. And then, makuha mo mga live stream ng mga words ni Lord. And then, you can join the journey in walking in faith. So, yun, nagpapasalamat ako, lalo na kanina. We really have to have that unity. Why do you need to be authentic in your walking in faith? Because the world wants to prove us wrong. Yun yung isa sa nakuha ko kanina. Diba? Ang goal talaga ng mundo is to prove na ang faith mo is hindi totoo. Ang goal naman ng faith natin, ba't tayo nagpapalakas, is to prove to them na totoo ang faith natin. That we are bounded in one faith to prove the world na tama ang faith na tinatayo dahil nga may bunga. So I praise God for this day na binigyan kami ng opportunity to have this platform. Ito ang isa sa mga fruit ng faith natin. Praise God. Nandiyan si Tatay. Si Tatay Carlos. Tatay Carlos, matanda na si Tatay, but he is walking in faith. Amen. Palagi siyang present dito sa BCF Glorious. So dito siya palagi siyang present sa BCF Glorious namin na Sunday service. It's a show nga ang faith niya mayroon. He really comes to the Lord kasi gusto niya pakitang faith niya. So those are one of the things. Hindi mo kailangan bumuhay ng patay to prove na may faith ka. You just have to have simple miracles every single day. Nagbago ka, na-heal ka, naniwala ka, sumunod ka. Those are little examples of your faith na pag isanib-sanib mo yun, malaki na siya ng impact that you can impact other people to walk the same faith na meron ka.
So I thank God na tong time na to, Sunday na naman, it's another day. And then we are really praising God kasi dito sa mundo, di ba, puro war. Yung sabi kay Tintin kanina, nag-aaway, generational wars nang nangyayari. Kahit ubusin mo, patayin lahat ng mga Muslim, lahat ng mga hindi mo katulad na religion dito sa mundo, it will never end. The war will never end physically until the spiritual God will come back down in this physical world at tapusin na ang lahat-lahat. So before pa dumating si Lord, make sure na ang path mo papunta na sa Kanya so that your faith will be justified by the Lord and makasama natin siya. So glory to God. Amen. Praise God. Walking faith, walking in Christian love. So, yun yung pinaka nakuha ko is, ang tanong doon is, do you have faith? What is your faith? What is your faith? So, yung pag sinabing, do you have faith? Yes. I have faith in God's Word. And that, whatever He says, accept it. Kung ano sinasabi ng God's Word, I need to accept it and act accordingly or walk accordingly sa kung ano ang sinasabi niya sa Word niya. So yun yung makikita mo sa bawat tao. Lahat naman may faith kasi yung faith hindi ginaano kung tama o mali. Kasi merong faith na kahit mali, pag talagang pinaniwalaan mo yung isang bagay, mangyayari talaga siya. Kasi talagang doon mo lahat binuhos yung heart mo. So, mali man o tama ang faith, nangyayari talaga siya. Pero sa ating mga Christian, Christ follower, tayo ay nag-walk in love. Na yung love na ito is yung, di ba kapag may anak ka natin na may faith ka, which is sa scripture, na kapag ikaw ay may faith in God, iba naman yung faith sa world. Tayo na may faith sa God, kung ano nakikita mo sa mga dito sa mundo, hindi pwedeng hindi mo siya sabihan. Kasi alam mo yung tamang faith, yung tamang scripture ng salita ng Diyos. So, praise God, yun na nga, sinasabi dito na that God shall live by faith. So, kailangan natin mag-float, magdamit tayo ng righteousness. Kasi yun yung maka-overcome. Kapag tayo ay laging nasa salita ng Diyos, nag-walk sa salita ng Diyos, lahat ng bagay dito, lahat ng hirap, test, trials, challenges in life, lahat ma-overcome mo according sa faith mo. Yes. Diba? Pagka may faith tayo, may faith ka nga, wala naman action. Anong mangyayari? Your faith is dead. So, praise God, salamat sa faith na ito na walang ibang makatalo kahit mayroon ka pang bilyon-bilyon dito sa mundo. I-compare mo sa faith mo sa Diyos, walang kapantay. So lahat ng ito nakikita natin sa mundo, galing tayo sa substance, sa word. 'Di ba ginawa ni Lord yung mundo? Word lang, salita lang. Let there be light. Ganun agad. So tayo naman, as a born again believer, gagawin din natin dahil tayo ay follower ni Kristo, kung ano yung salita yung sinasabi niya, inuulit lang natin. Sabi ni Lord, ulitin mo lang, sabihin mo lang, say it, sabihin mo lang, ihambal lang kung sa Ilonggo ka. Kung hinambal mo with all your heart, mangyayari talaga siya. So, praise God na ang salita ng Diyos ay talagang firm. Ever sure talaga ang salita ng Diyos. Kaya nga tayo, makikita mo ang buhay ng isang tao, yung mga nangyayari sa buhay niya, ito yung faith niya. Makikita mo sa bunga ng life niya, diba, yung lumalabas sa kanya. Diba, makompare mo ang tao na may faith, ito may faith din. Bakit siya napaprosper ang kanyang buhay? Ito naman, pahirap ng pahirap. Kaya nga sabi, hindi pwedeng faith to doubt. Kailangan galing sa doubt to faith. To faith. Hindi yung doubt, faith, tapos doubt. So, hindi ka talaga makaakyat pataas. Pa-down ka. Parang step ka ng forward, 1, backward ka 2. So, yun yung faith na tinatawag na we are walking by faith.
araw-araw nagle-learn tayo. Kagaya ng isang sabi ni Pilipin, talagang iba pa rin yung mag-seek, mag-aral. Kaya nga, salamat sa sa word na nagsasabi na in Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God Yes. and His righteousness. Do what is right according sa script, which is yung pinaniniwalaan natin na salita. And all these things shall be added unto us. Kaya nga, marami man nagsabi, may faith ako Ay, ikaw may faith? Ako may faith man. Pero bakit hindi pareho ang lumalabas sa atin? May faith ka man. Bakit ako nagkakaroon ng ganito, ikaw wala? So, isa pa yung nakuha ko doon, yung nag-reveal sa akin, yung Isaiah 55:11, your word will not come back void in vain. Yes. It will serve the purpose. So, pag sinabing, Lord, thank you. May sakit ako ngayon, naniniwala ako by faith. Magaling na ako. Hindi mo na kailangan hingin yung healing kasi the life is in you na already. Di ba life is Jesus? Pag meron ka ng word, meron ka ng salita, may faith ka na, yung buhay nasa sa iyo na. So, yung healing, hindi mo na pala siya hiniin. Yun ang naano ko ba na-observe ko na ano ko, okay pala no. Yung life nasa sa akin na all I have to do is to declare na Lord, ang buhay mo nasa akin na. So, itong sakit na ito, hindi ito tatagal, wala akong sakit. Yun lang, i-declare mo lang, yun yung faith mo. So praise God, salamat sa buhay ng bawat isa, maging sa aming mentor, na nagpapakita talaga siya ng faith na may consistency. Consistency na kukuha lang sa Holy Spirit, yung dikit tayo sa Holy Spirit. So yung Holy Spirit is sa word pa rin. So praise God sa mga testimony ng bawat isa na tayo ay na-justify na, sanctified na. Yes. And Amen. ngayon, na-glorify na tayo sa pangalan ng Panginoon. So, praise God, salamat sa ating pananampalataya na nalagay na sa tama. We are on the right track. Yes. At nasa tamang path na tayo. So, bakit maghanap ka pa ng ibang pananampalataya kung nakikita mo na yung buhay mo, wala ka na doon sa dati. At saka nakita mo yung buhay mo, layo-layo na, di ba? Pag ma-recall mo yung buhay mo noon, kahirap-hirap ng buhay namin. Lalo na hindi pa dumating yung kingdom of God sa buhay natin. Yung kaharian ng Diyos, yung kingdom ng Diyos, yung principle ng Diyos. Hindi ganito ang buhay natin ngayon. So, faith can move mountains. Faith can heal. No, faith can overcome ano man yung mga obstacle na nangyari sa buhay natin. So, we stand firm sa ating faith. Kung ano yung paniniwalaan mo, doon ka lang. So, sabi, yung last part sa Romans 14, 22-23, yung sabi doon na pag hindi sa faith yan, ibig sabihin kasalanan. Out of the Bible, kasalanan. Kasi lahat tayo na tao, ang alam natin sa mata natin, tama man ginawa ko, tama man yung paniniwala ko. Pero ang sa dulo, papunta pala ng hell. So, much better, it's much maganda kung i-double check mo sa word, which is Bible, the word of God. Kaya yung kanta natin, we walk by faith, step by faith. Ang galing ng magkanta, no? Pero pagdating sa actual, yun. So, yun, pagka tayo ay puno na ng faith, magpapadala talaga si Satan ng testing. Yes. May faith siya, mamaya susubukan ko. Yun. So, praise God, salamat sa salita ng Diyos ngayong umaga na nakadagdag sa akin na I overcome. He who overcomes must be clothed with yung damit, which is the righteousness of God. Yes. Suotin mo yung balut, yung damit ni Kristo, yung righteousness. Kung tayo lang, hindi tayo righteous. But praise God, the righteous one na nireceive natin, na-accept natin. At tayo ay nag-act according sa kanyang salita. Talagang victorious tayo. So, I give all the glory to God. I know na lahat ng mga nakikinig at nanonood ng aming mga live stream, lalo na sa main church. Alam namin na nakakapagbibigay kami ng encouragement sa inyo. Yes. At makadagdag ng push sa atin na never give up in hope. Never give up. Sabi nga, keep the good fight of faith. Continue lang. Continue lang, Amen. wag lang maghinto. Yun nga ang sabi sa Tagalog, patuloy-tuloy ka lang.
huwag kang hihinto. Yung sa pag-process din ng pagbabago, huwag din hihinto. Kasi pag once na ginto ka, wala na. Parang sa game over na, stop na. Pero kung hindi ka nagahinto, yun lang. So praise God sa body of Christ, yung mention kanina ni Sinalyn. Though we are many, we are one body, one faith, one baptism, one Lord, one God, one over all. Lahat tayo isa lang. So, anumang lahi meron ka, anong lahi ka, saan ka, isa lang tayo. Isa lang ang pinanggalingan natin. At iisa lang talaga ang nag-create sa atin. So, to God be all the glory and good noon sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanunood, lahat ng mga sumusuporta sa VCF Glorious, VCF Coronadal, and not only sa VCF, kundi sa lahat ng mga taong patuloy na nagsiservisyo sa ating Panginoon. And as a bride of Christ, because we know that we are the bride of Christ, the church are the bride of Christ, is the bride of Christ. And as the bride of Christ, we believe na dapat hindi tayo undivided tayo. Kailangan connected tayo sa groom natin, and our groom is the Lord Jesus Christ. So let us not be a stumbling block sa mga kapwa nating believer, sa mga kapwa nating mananampalataya. Let us not be a stumbling block, but let us be a stepping stone para dun sa mga baguhan, para sila din ay makilala nila ang ating Panginoong si Hesus Kristo. So, thank you so much, and may I request everyone to please stand kung saan man kayo ngayon, kung ano man ang ginagawa ninyo. Bigyan niyo po ng konting panahon para tayo ay mag-pray, para tayo ay magdasal sa ating Panginoong Hesus Kristo. So itaas natin ang ating kamay, at we believe, sa sabi niya in the book of Romans, na kailangan nating bigkasin sa ating bibig at paniwalaan sa ating puso na si Jesus ay namatay at nabuhay ng muli, at siya ay ang ating Panginoong si Hesus Kristo at ang ating Hari. So ipikit natin ang ating mga mata at sundin po ninyo ang aking panalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat sa buhay na bigay mo. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga pagkukulang ko at sa lahat ng mga kasalanan ko. Inaamin ko na nagkasala ako sa inyo, at sa pag-amin ko at paghingi ko ng tawad, tiyak na marireceive ko ang pagpapatawad mo. Ngayon, I confess that Jesus Christ is my Lord, my Savior, at ang Hari ng buhay ko. Ang Holy Spirit, ang Governor, at ang susundin ko magmula ngayon hanggang sa araw na uuwi ako sa inyo. Panginoon, ang pangalan ko ay nakasulat na sa libro ng mga buhay. At kailanman, hindi ito mabubura. Ako ay sayo, at ikaw ay akin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.